Isa ang masbate sa napuruhan ni Bagyong Opong at kaugnay niyan, makakausap natin ngayon ang spokesperson ng Masbate Disaster Office na si Ian Nicolas Bueno. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Bueno. Hello, magandang gabi, Ma'am Corena. Opo, tumigil na po ba ang ulan sa Masbate ngayon? Yes, Ma'am, as of now, wala na kaming ulan, wala nang kahit kaunting hangin. So, nagsisimula na po kaming mag-ayos ng mga kalsada po namin because wala naman kaming nararanasan ng untoward incidents po. So kumbaga matindi pero maikli lamang yung hagupit ng bagyo. Nakita ko po na napakataas po ng tubig baha. Humupa na ba yung tubig? As of now po, ma'am, nagko-consolidate pa kami ng reports. As of 2 p.m. in the afternoon ng sitrep namin, wala pa sa aming sinesend ang mga MDRMOs with regards sa mga baha na po yan. Ang nasesend pa lang sa amin po is lahat po yung mga evacuees lang po. Opo, mga evacuees pa lang. May naitala po Opo. bang mga, ano pong naitalang casualties? Mga namatay o kaya po ay injured? As of 2 p.m. Situation report, ma'am, meron nang pinadala sa amin to be confirmed by DLD kung itong napadala ng MDR mo sa amin na 3 casualty is typhoon-related incident po. Para malaman kung dala po ng bagyo yung mga casualties. So, Yes, ma'am. Opo. Opo. Sa ngayon po yung mga evacuees ay nasa evacuation center pa rin. Yes, ang pinaabot na situation report sa amin ng DSWD, they are still at the evacuation center po, ma'am. Ayon. At wala pa rin po na itatala kung magkano ang naging pinsala. Magkano ang naging pinsala sa mga nasirang mga properties. As of now po, ma'am, based on the report of the MDRMOs, wala pa pong binibigay sa amin about sa agriculture and infrastructure damage po ng isang LGU po. Ayon, okay. So, para sa inyo po ba ay kakaiba itong hagupit na ito na hindi pa po nagiging ganito kataas ang baha kumpara sa mga nakaraan at yung hagupit mismo ng bagyo? Is this something out of the ordinary? Sa nakita po namin, sa tagal na po namin dito sa PDMO, ito pa lang, nakita pa lang namin, ngayon pa lang nakaranas kami ng ganito katindi na hagupit ng bagyo sa amin po. Especially yung hangin na umabot ng 4. Yung landa, hindi naman ganito po. Ngayon, entire province po, hinagupit talaga. Okay. Yung baha naman po, meron po ba kayong biglang pinagdudahan ng mga flood control project dyan dahil po sa sumobra po yung taas ng tubig? As of now, hindi po kami pwedeng magsabi ng ganyan po kasi wala pa ring data na binibigay yung MDRMOs with regards po kung nagbaha sa kanilang lugar. Ngayon, ang nare-receive po namin na sinesend pa lang namin ng data is all about yung mga evacuees lang po. Yan pa lang ang data na hawak po namin ngayon. Ano po ang pinakagrabing nangyari? Nakikita po namin ang video ngayon ng simbahan po ba yan na yung bubong po ay nagiba? Yes po, yan ang pangalawang paglandfall ni Opong dito sa Masbate because yung una, tinamaan yung Monreal. Pangalawa yan po at around 3 something pababa, yan po ang unang tinamaan yung Palanas. Ayun, okay. May panawagan po kayo, Ginoong Bueno, dito po sa national government sa ngayon. Actually, kaninang umaga nag-usap na po ang butihin naming PDRMC chairperson na pangunguna ni Atty. Richard Con. Nag-usap na po sila ng national at saka OCD Regional Office na kung mamarapatin po na buksan na, kung mabubuksan na natin po yung pantala namin at saka yung airport namin para mapadala na ang tulong ng kung sinong tutulong sa amin po. Yun lang po ang panawagan niya kanina. Ayun. So wala pa dumarating po na tulong dyan? As of now po kasi hindi pa binibigyan ng clearance ng Philippine Coast Guard yung barko po namin kasi still hindi natin alam kung nasaan pa po, kung nakaalis na ba dito sa amin yung bagyo kaya inaantay pa natin yung clearance po ng Coast Guard na wala talagang gale warning dito sa amin po. Okay, mag-iingat po kayong lahat dyan. Maraming salamat. Masbate Disaster Office Spokesperson Ian Nicolas Bueno.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.